Kakauwi-uwi ko nga lang nito at naisipan ko nga magluto naman ako ng pakbet para makapaggulay naman tayo, tapos baboy yung lahok. Medyo shock nga ako dyan pre kasi na-realize ko ang dami pala ng dalawang balot, dapat pala talaga isa lang. Prepare ko na nga muna tong ating baboy kasi dito ko siya isasalang sa ating electric cooker ng 3-4. May nagtatanong ako matibay ba yan? Yes, matibay yan. Kasalanan ko lang talaga bakit yan nagasgas. Pwede ka naman magprito-prito dito pero ang isasuggest ko magsaing ka na lang dito or kung meron kang pakukulo mga sabaw-sabaw na ulam para tumagal yung buhay niya. At dahil napakarami nga ng pangpakbet natin, naisip ko ihiwalay ko tong ampalaya para mailuto natin ng panibagong ulam bukas. Nugasa ko na nga lang din na maigi tong mga gulay natin dahil nakahiwa na yan nung binili natin yan. Tapos prepare ko lang yung ating bawang sibuyas at kamatis. Luto na nga yung yawab natin, naghiwalay lang ako ng kalahati nun. Sabay gisa ng bawang saka sibuyas, ilagay yung baboy and then yung kamatis. Tapos kapag malambot na yung kamatis, ilagay na natin dito yung paminta, yung pork cubes, kalahati lang. Tapos isang sandok ng bagoong isda. Lagay lang din tayo ng tubig pampakulo at pang sabaw. Tapos pag kumukulo na, iunahin natin dito yung kalabasa tsaka yung okra, then yung talong. Pre, isang kulo nga lang yan, niluto na yung ating pakbet, o diba? Napakasimple lang, mura lang, tapos mabilis lang. Grabe, uy, napuno yung kawali ko. Tara, kain. Ito niluto nating pakbet. Tinanggal natin yung ampalaya. Init. Yan o. Diba? Sarap nun sabaw, men. Manam yung nakahiwa-hiwa na siya pero manamis-namis pa rin yung sabaw niya. Taba. Init. Sarap. Nakaraan pa ako gusto magluto ng pakbet. Gusto ko nga sana may gata. Kaya lang, siguro sa ginataang sitaw kalabasa na lang yung gata. Init. Bagong saing kanin. Alam niyo ba? Nagulat talaga ako dun sa isang balot. 2 balot kasi yung binili ko, diba? Dami pala nun. Paano pa kaya kung nilagay ko yung ampalaya? Ang hirap ng haluin talaga. Medyo nakakadala lang bumili dito sa palengke ng Pag-asa. Bumili ako ng baboy. Tapos, pork jowl pala siya. Ang pork jowl sobrang mura kumpara sa Kasim, sa Liempo. Tapos yung presyo niya pang Liempo. So,
Hindi ko kasi agad napansin na pork jol siya. Yung nandito na, doon ko lang napansin na jol pala to. Alam niyo yung jol, yung ginagawang sisig, ganun, dinakdakan. Lubot na ako . Ulong tayo. Palobad na kasi yung nating camera. Ayun, nakakasad lang. Mura lang kasi talaga yun. Isang hiwa lang binili ko, pang lahok lang talaga. Piling ko tuloy na daya ako. Kaya minsan, parang pinipili ko na lang mamili sa meat shop kasi makakapili ka talaga. Unlike sa palengke, minsan hinahalo nila yung part ng baboy na mura dun sa mahal. Paano kung napansin ko lang sana agad yung, kaso di ko agad napansin kasi bago ko umuwi dito, dumaan na ako ng palengke. Parang pagod ka na. Busog. Favorite ko naman yung jol, kaya lang sa presyo ko talaga parang, wah, bakit ganun yung presyo ni kuya? So yun mga pre, hanggang dito na lang tayo, no? Tapos maraming thank you sa mga still na nagsusupport. And follow niyo naman po ako sa aking page tsaka sa TikTok, no? Search niyo lang po yung pangalan ko and same lang naman yung profile picture dito sa YT. Yun lang. Sige sa next video. Labas po. Lalaba pa akong pantalon.